O, punta tayo dito. Yung pinaglamalaki ni Boss Jordan. Mali yung generate the AI. Dito na lang tayo. Maleta Boys failed. Hindi na tayo nag-post, no? Wag na. Boss Romeo, shoutout. Meron pa daw 14X. Correct sinasabi. Yun nga rin, narinig ko yan. Boss Romeo. Boss Archimedes. Ayan, shoutout. 12, dishonorably discharged. Only 3 are honorably discharged and 3 ordinary civilians. Yun ba yung ayan, mas accurate yung ano. Ano yung kaso? Meron dyan yung may mga kaso di ba? Sabi ni ni Secretary Boying nung DOJ, I think DOJ pa lang siya nun. Mahiya naman sila sa mga totoong Marines, correct? Dapat mahiya talaga sila sa totoong Marines. Yung mga AFP nga, umaalma na anyways, magandang hapon sa lahat. Punta na tayo rito para makarami tayo. Meron pa akong 30 topic. Punta na tayo rito. Maleta Boys failed to divert public attention from Sara Duterte's impeachment trial. Sabi yan ni Congressman Sia Adyong. At ito nga ay hindi nila na-divert yung attention dahil daw laging si Banat Boy pro-impeachment. Yes! Hindi. Totoo naman Di ba? Saan na to? Pang 6 na to. Pang 5 si Arnold Cavio. Mali, no? Mali yung images ko. Anyways. Hindi natabunan ng Maleta Boys yung impeachment ni VP Sara. Kahit may mga Maleta Boys na bodyguard ko, no? Na ex-marine ko, no? Pero bodyguard lang pala. Hindi pa rin dapat mawala yung usapan sa impeachment. Mga mandirigma, no? Yung sentro ng usapin natin ngayon dito, hindi kung totoo o hindi ang bawat aligasyon na lumalabas araw-araw. Ang mas malaking issue ay kung ano or kung may mga isyung ginagamit para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malaking usaping pambansa. Yan. According to Congressman Sia Adyong, the so-called Maleta Boys, no? Yung issue failed to divert public attention away from the impeachment proceedings involving Vice President Sara Duterte. And this is where the big question comes in. Why, despite of serious controversies, does impeachment remain at the center of the national conversation? Mga mandirigma, para kay Congressman Adyong, malinaw ang sitwasyon. Maaaring maraming issue yung lumalabas sa media. Maaaring maraming bagong aligasyon ang pinag-uusapan. Pero hindi pa rin nawawala ang interes ng publiko sa impeachment issues. Issue. Diba? Wait a second mga kaibigan. Kapag may malaking political issue na nakasentro sa accountability and public office, of course it is natural for it to remain in the public curiousness. Parang isang championship game na nasa fourth quarter na. Kahit may ibang laro sa labas ng arena, nakatutok pa rin yung karamihan doon sa laban ng championship. Kasi yun yung magdidesisyon ng kampyonato. Ganito rin ang tingin ng marami sa impeachment issues. Huwag tayo magpapaderail. Nood lagi tayo ng Birahan PH. Dahil dito, isisentro natin yung ating focus. Meron tayong goal, and that is dapat wala ng mga Duterte na makatakbo sa higher office. Dahil nakita natin yung mentalidad nila yung pag-iisip nila.
Adyong's argument is not only about politics. 'Di ba? Para sa kanyang panig, impeachment is a constitutional process that deserves attention because it directly affects government institution and national governance. Which is, I agree. If allegations are serious enough to reach impeachment proceedings, is it not reasonable for the public to continue watching them closely? Diba? It's like a major corporate audit. Kahit may ibang office drama na nagaganap, nakatutok pa rin ang mga stockholders sa audit report. Doon pa rin sa audit report because it has the greatest impact on the company's future. Ito, mga tropa pips may isang mahalagang punto kasi rito eh. In the age of social media, napakadaling magpalit ng topic araw-araw. But when an issue continues to be discussed despite many others headlines, no? Ibig sabihin, may bahagi ng publiko na naniniwalang mahalaga pa rin itong bantayan pertaining to impeachment. Pero pansinin nyo, no? Hindi sinabi ni Congressman Adyong na wag nang pag-usapan ng ibang issue. Ang punto niya ay hindi dapat mawala ang focus sa impeachment. Hindi dapat mawala yung focus sa impeachment. If it remains the issue with the biggest political implication, dapat focus tayo dyan. Parang yung ilaw ng parola sa gitna ng bagyo. Yung lighthouse. Maaaring maraming kidlat sa paligid. Pero ang mata ng mga mandaragat, nakatutok pa rin sa pangunahing ilaw na kanilang gabay sa direksyon. Dun sa lighthouse. At para kay Congressman Adyong, impeachment remains the central light in this current political discussion. Which is ako na, I agree. Di ba? Mga kapatid sa huli, Filipinos may have different views on the impeachment and the personalities involved. Ngunit kung tama ang obserbasyon ni Congressman Adyong, isang bagay yung malinaw eh. Hindi madaling ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isang isyong itinuturing nilang mahalaga. Dahil sa isang demokrasya, ang pinakamalaking usapin ay hindi basta nawawala eh. Kung yung impeachment, isa sa mga malaki at mahalagang usapin, Mamerika Chola, hindi pwedeng yun mawala eh. Hindi basta nawawala. Do not simply disappear. They remain under scrutiny until there is a clear answer and a clear resolution. No? Ang problema, maraming nadiderail. Buti nandito si Banat Boy, nagbubuhat ng bangko. Paano na lang kung di ko bubuhatin bangko ko? Na para sabihin na lagi tayong focus sa impeachment dahil naniniwala tayong ito ay mahalaga. It is very, very important. Yun ang aking palagay. They remain under scrutiny until there is a clear answer. So guys, punta na tayo sa ating next topic. Yes, sabi niya. Of course, mihira lang tayo magyayabang na nga lang tayo eh, di ba? Hindi pa tayo
Siyempre dapat magyabang na tayo. Total, wala na, andun na tayo eh.